Nakikita nyo ba yung pagmumukhang to? Ito na po ang inyong mga kasama ngayong Sunday. O, kung naghahanap ka ng sign, eto na yun. Sige na. Kumain ka na ng marami ngayong araw lang. Sige na, bukas ka na ulit mag-diet. Aba, syempre, deserve mo rin naman yan. Oo, naging consistent ka naman the whole week. Alam ko, nagbabalik ang YouTube ka kasi nga summer na. Pero etong araw na to, deserve mo na yan. Give ko na yan sa'yo. Sige na, kainin mo na yung mga gusto mong kainin. Di ba nga? Pero dapat pa hindi ka naman ma-deprive masyado. Oo. O habang nagme-merienda ka dyan, nagpasarap na pagkain, tapang kinig-nood ka lang dito sa program namin kung saan nag-share tayo dito ng mga kwentong talaga namang may chemistry. Yung chemistry in all forms. Mapunta pa yan sa love, relationship, situationship, work. Ano bang klaseng connection? Pasok na pasok yan dito sa Match Made. Siyempre, kasama nyo pa rin ang inyong DJ Diva ng Bayan, Anna Ramsey! At hindi ako nagsosolo dahil alam nyo naman, sanggang dikit ko yan tuwing linggo. Walang iba ang fresh na Doki Docs natin. Doki Doc Camps. Ay, iba atake. May pa ganun, ha? Ano the scientist behind the kilig, Oo. sakit ng ulo. Diba? Sasabihin ko pa nga lang yan, alam nyo na yung scientist behind the kilig and sakit ng ulo. Si Doc nang bahala dyan. Bati ka muna, Doc. An amazing, di ba? Diba? An amazing Sunday sa inyong lahat. Alam niyo naman, pagdating dito ng Sunday, talagang dapat tumutok kayo dahil kasi hindi lang ito kwentuhan, pero talagang napapansin niyo, lalong gumaganda si Ana. Uy, grabe. Binabalik na niya ngayon. Yeah. Thank you, Doc. Oo, dapat maganda tayo. Very presentable. Dapat habang, every Sunday, alam mo naman, pinapanood tayo ng mga kamachis natin. Pero syempre, bago ang lahat, gusto ko muna magpasalamat sa lahat ng mga sponsors natin. Thank you very much sa Spotlight Creatives. Ayan, located yan sa 3rd floor, Creekside Square, 74 Tomas Morato Ave, 112 Quezon City. At hindi lang yan, thank you very much. Sobra naman ang pagkaslang. Thank you very much. Salamat sa ating equipment sponsor, Pixel Image. Maraming salamat. O, di ba nga? Dahil nga eto na, talagang hindi na namin patatagalin ang mga talagang inaabangan nyo every Sunday habang nagre-relax kayo dyan. Ang pakikisabay natin sa mga ganap at mga chikas, trending, nakaganap online at sa buhay ninyo. Oo, sa social media. Kaya naman mga kamachis, eto na. Oras na para tingnan ang mga balitang pinag-uusapan, pinagchichikahan, pinagchichismisan online world. Ito ang ating Match News. And for our Match News number 1, eto na nga ang love story na may happy ending daw, Doc. Aba, itong si Bea. Oo, Bea. Papunta na nga daw, sa kasalan. Totoo ba? Bea Alonzo is reportedly set to marry businessman Vincent Co, the son of retail magnate Lucio Co of Pure Gold. Ayan, ang mga rinig-rinig natin. No? The news quickly caught the attention of fans and netizens online kasi nga with many congratulating, marami ang nagko-congratulate kasi sa actress, Doc. Oo, and as she enters a new chapter in her personal life. Bea has always been open about sa kanyang journey pagdating sa pag-ibig, making the milestone even more meaningful for her supporters who have followed her story through the years. Eto na ang chika natin, Doc! From iconic love teams on screen to real-life love story na talaga namang mukhang endgame na talaga. Aba, mga kamachis. Ang tanong, naniniwala ba kayo na darating talaga ang right timing sa love kahit gaano pa katagal ang journey? Doc, ikaw naniniwala ka ba dyan? I married late. Ay, Bumebea Alonso ka rin pala. Ang peg mo. Parang siguro, maintindihan mo rin na, naalala ko palagi yung sinasabi nga, Ana, parang if you really want na to have the right person, di ba, pinagdadasal mo nga yan. Totoo yan. At siguro, hindi ko rin naman din, parang sinabi ko nun, dahil sa sobrang daming responsibilities ko sa buhay, hindi ko na siya naisip. Ay, talaga? Umabot ako sa punto hindi ko na siya naisip. Bahala na lang, parang ganun. Parang, and then eventually, biglang nagkaroon ng ganitong klaseng pagkakataon at nakakagulat dahil kasi baka sabihin nyo, paano nagkaganon? Wala talaga siyang ligawan.
Ano nangyari sa akin? Hi, Wala hello, tara, kasal tayo. Ganon literal, no? Parang kaya nga naniniwala ako na talagang it's the right timing na parang eto na talaga. And kung gaano katagal yung journey, parang magkaibigan kami. And then parang sabi natin, ang tagal dapat before pa na nagkakilala tayo, dapat nagpakasal na tayo. Because I met him 1988, pero nagpakasal kami, 1998 after 10 years. 10 ba? years! Oo, parang Pero nung ano. nagkita kayo noon, is parang friends pa lang kayo noon. Actually, nakakagulat kasi parang labas tayo, tapos biglang sabi ko, sige, Ay. okay na tayo. Parang ganun. Ha? Ganun siya kadali. Tapos Ganun hindi kabilis? siya, parang, it's not an open relationship, pero it's more of parang nagkakaintindihan kami. May mutual understanding Parang na. talagang ganun siya na kung sasabihin mo, hindi naman kasi uso nun yung mga engagement type na mga proposals na ganun. Nanonood lang kami ng TV, tapos sinabi niya, gusto mong pakasalan tayo? Napaka-casual. Parang ito yung nauusong mga nonchalant version ng pagpo-propose sa TikTok ngayon na yung tipo kumakain lang sila sa restaurant, naglagay ng sing-sing and then yung babae sinuot, yun na yun. Ganun ka-casual. Ganun siya. So nangyayari talaga yung ganun ka-casual, So Doc. that was 1997 nung nangyari yun. Wow. So isipin mo talagang, mas nauna kami sa TikTok. Di ba? Nauna pa kayo sa TikTok talaga. Pero ako naniniwala din talagang darating at darating yung tamang tao sa'yo. And minsan nga kung hindi mo inaasahan, hindi ka naman naghahanap ng love life, di ba? Parang bigla na lang dumating yung guy na to and then eventually parang, marirealize mo, hindi man yan na-checkan lahat ng mga boxes dun sa mga standards na nilista mo. Parang, okay naman kami, okay naman siya, 'di ba? So darating at darating talaga yung taong nararapat for you, lalo na talaga malaking bagay talaga kung ipinagdadasal mo siya. Kaya yun lagi sinasabi ko sa mga kamachis natin, kung naghahanap ka ng partner, i-detalyado mo na kay Lord. Oo, ililid ka niyan talaga, 'di ba? Totoo yun. Parang sabi ko nga ako nag-set ako ng ganito pero wala Wala na checkan. Wala na checkan doon. Pero sabi ko, siguro talagang siya yung binigay ng Diyos. Parang Oo. ganun. So, okay kami. Ayan ang nakalaan. May Oo, nakalaan so, isipin para mo, sa from atin. 1998 up to the Hanggang present, ngayon, kami pa rin, wow, di ba? true love, pang forever talaga. Ikaw na, Dok, ang haba ng hair mo. O, eto na agad-agad. Dako na tayo sa ating match news number 2, pag-ibig ang bida. Pero set up ang pinag-uusapan. Usap-usapan nga online ang isang tinatawag na budgetarian wedding. Matapos kumalat ang video kung saan makikita nga ang ilang guest ay kumakain habang nakaupo sa sahig. O kaya naman nag-trigger ito ng debate sa social media na may mga nagsasabing practical lang daw ito at bahagi ng pagiging budget-friendly ng event. Habang ang iba naman ay nagsasabing dapat pa rin talagang may certain level ng comfort para naman daw sa mga bisita. At dahil nga dito, naging usapan online kung hanggang saan nga ba ang practicality pagdating sa wedding. Ang chika natin, mga kamachis, aminin natin, weddings can get very expensive, pero syempre dapat maging memorable din ang selebrasyon. Para naman sa couples at para sa mga guests din as well. Kaya naman ang tanong, mga kamachis, sa kasal, okay lang ba na maging super practical o kaya naman may mga bagay na dapat hindi tinitipid? Ikaw, Doc, bilang ikaw ay kinasal na, anong say mo dyan? Siguro pagdating sa ganyan, kasi di ba sabi ko nga 1997, so when we started na ganito, parang lahat, dahil gusto namin, may mga edad na kami yung magbabayad sa lahat. So we tried our best to prepare for everything. Gusto namin unti-unti dahil hindi naman namin kaya yung budget to. Until it came to a point na nung ikakasal na kami, parang wala kaming problema kasi bayad lahat. Ay, Parang oo. ganon. Tapos, nakakatawa dahil kasi parang sasabihin mo, uy, sana may wedding singer kami at magugulat kayong wedding singer natin yung USEC budget administrator. Talaga? Si Margot, parang nakakatawa na parang, uy, paano niyo nakuha yan? Hindi, mga kaibigan din namin Oo, Mga connections. Oo, parang gano'n na talaga nakakagulat. Tapos yung pairs ng mga sponsors, parang hindi na namin naging problema dahil kasi as much as we wanted na talagang everything kami lahat ang nagpagawa ng damit.
Ay, wow. Lahat. So, naging practical talaga kayo during that time. Gusto rin namin na gano'n na parang makita naman nila na kahit papaano, hindi sila yung, ay, grabe naman, pinaggasta pa kami ng ganito. Yung parang gano'n. Guess na parang feeling mo na-istorbo ko na nga, nakuha ko na nga yung isang araw nyo na dapat nasa kung saan kayong lugar. Oo. Parang ganon. Pero kasi siguro naman yung yung mga tiyahing kong mababait ang tumulong din sa akin. Tapos siya rin, yung mga kapatid niya tumulong din. Kaya parang hindi naging problem sa amin. Ayun. Pero Oo. sa akin, kung sasabihin mong vegetarian wedding, Diyos ko, di sana, wag naman ganon. Sa sahig na kumakain. Oo, hindi naman ano yan. Sana kung tribal wedding siguro. Oo. Parang ganon. Kung may nakalagay na tribal wedding, may intindihan natin. Di ba? Pero kung sasabihin mo na it's a formal wedding tapos ganun yung dating, you should see kung pagdating sa Batangas, sabi nga nila, pag kinasal ka at sa Batangas ka nagpakasal, Grabe ang kasal sa Batangas. Naka-attend ako ng kasal dyan. Sobrang nag-uumapaw mga pagkain, di ba? at saka pag sinabi ganun, pag Parang tinawag na, buong probinsya papakain. Pamilya Ramsey, anong kaya mong ibigay? Di Ay, ba? ganon, oo. Tapos sasabihin ganon, tapos ito yung representative ng, tatlong pots, ibig sabihin, tatlong loting lupa. Ibig Grabe, ganon, di ba? ganon. Very sila, At saka talagang generous. from bisperas, di ba, ang pagkain natin dito, reception, it's either lunch or dinner, gano'n. Sa kanila, evening, na yung... Kumpleto yung buong meal. Tapos breakfast, lunch, dinner. Grabe, no? Ganon. So talagang pinaghahandaan nila sobra-sobra. Totoo. I mean, wala namang problem sa pagiging practical, especially ngayon na nagtataasa ng mga bilihin, no? And I feel like marami na rin talaga yung gumagawa ng mga intimate weddings kasi nga mas pinipili nila yung ibang mga couple. Gagastos sila ng hindi ganun kalaki and then dun sila babawi sa honeymoon, magta-travel sila, yung iba ganun. And yung iba mas pinipili nilang intimate kasi gusto nilang makahalubilo. Yung mga taong talagang very close to them na makakausap nila, maaasikaso nila doon mismo sa araw ng wedding nila. So, mas pinipili nila yung mga intimate and small gathering, However, yun nga, yung sinabi mo, Doc, na I feel like yung yung ibang mga bisita na nag-abala, nagpagawa din sila ng kani-kanilang mga dress. Just to fit, I mean, kasi 'di ba sa wedding, aminin natin, yung mga ginagamit naman ng mga dress doon, hindi mo naman magagamit sa Sunday dress or whatsoever, totoo 'di ba? yan. Lalo na kung abay ka. So may mga tao din talaga nag-effort. And to think na papaupuin mo siya sa sahig, doon din sila kain. Tapos mga paper plate pa yata yung gamit. I mean, wala namang kaso doon kung paper plate yun, kung yun talaga yung nakayanan. Kaya lang, parang yung na rin siguro, yung courtesy din sa mga nag-effort na mga bisita, Totoo. 'di ba? Kasi 'di ba, hindi naman sa pero sabi nga nila, pag wedding, you wear your Sunday's best. Parang Sunday, Oo. 'di ba? Tapos ngayon biglang papakainin mo sa ba't ganun? Oo. The fact na nag-effort yung mga bisita mo, yung iba nang galing pa dyan sa ibang lugar, ano ba naman yung at least makaupo sila at makakain sila ng maayos, Oo. 'di ba? Nang komportable at least man lang. Oo. Totoo yun, kahit sabihin mo 2 o 3 putahe lang, basta okay, Comfortable, di ba? oo, kahit papaano. O, ayan. Okay. Ano bang sa inyo dyan, mga kamatchis? I-comment nyo na nga yan dyan kung anong masasabi nyo. Pero agad-agad dumako tayo sa ating match news number 3. May redemption arc si Punch. Oy, monkey, nakahanap na ng friends. Sa Japan, naging viral nga ang kwento ni Punch, isang monkey na matagal nang nahihirapan makisama sa ibang monkeys sa kanyang enclosure. Ay ayon nga sa reports, unti-unti na siyang nakakahanap ng companionship at nakakabuild na ng friendship sa ibang mga monkeys sa kanyang group. O ayan, para sa marami, naging wholesome moment ito online dahil nga ipinakita rito kung gaano kahalaga ang connection at belonging kahit nga pagdating sa mga animals. No? Ang chika, kahit pala sa mundo ng mga monkeys, finding your circle takes time. No? Pero kapag nahanap mo na ang tamang grupo, mas nagiging comfortable at happy ka. Kaya ang tanong, mga kamatchis, sa buhay, mas mahalaga ba ang maraming kakilala o yung talagang iilan na tunay na connections? Naalala ko kasi yan. Kasi nung una nag-start yung si Punch, talagang stuffed toy lang yung hawak niya. Ang cute nga nun eh. Sabi ko, tingnan mo tong monkey na to. May hila-hilang Ganun. laruan. Sa akin, siguro, alam mo, meron mga pagkakataon, di ba? Pag magkakaiba yung breed ng aso, kumisan talaga nag-aaway. Oo. So,
napaka-extreme nung ano namin, nung alaga naming mga aso. Isang American Bully, tsaka isang long-haired Chihuahua. Wow! Magkaiba. Oh, tapos yung first time na nagkita sila, siguro parang nagulat itong namin, maliit na aso na parang, oh, ang laki niya, parang ganon. Oo. Tapos pero when you get the connection, nagulat ako hindi sila nag-away. Hindi rin sila yung sabihin mong talagang, kasi pwede siyang, yung nakikita niyo yung mga real videos na talagang yung Chihuahua hinahagis ng mga American Bully. Ganun, pwede niya gawin talaga yun. Pwede siyang gawin na ganon. And possible na mangyari yan sa mundo ng mga monkeys. So, nung nakita kong ganun yung nangyari, parang, pwede palang pag nakita yung connection, hindi pala gagawin na magiging wild sila pagdating sa ganyan. And siguro, it also reflects to the fact na pag tao na yung pagdating sa ganyan hindi tungkol sa maraming kakilala. Totoo. Yung tunay na connection is yung somebody na parang, yung di ba kamisan, hindi mo akalain nagiging magkaibigan tayo. Parang yung gano'n. So, yun yung importante doon Paano nagkaroon ng ganong klaseng connection? Totoo. Ako din, sa age ko, I feel like mas quality na ako over quantity. Noon kasi parang nung mas bata ka, yung feeling mo, pag ang dami-dami mong friends, ay pupunta ako sa ganito, parang ang bida yung dating mo, ang dami kong friends, ganyan-ganyan. Pero at the end of the day, mapapaisip ka, ano ba itong mga to? Talaga bang real friends to? Ito yung tipong pag yung na-down ka, ito ba yung mga taong talagang tutulong sa'yo or kaya mong malapitan? Hindi, not to the point na, kumbaga, uutang ka or whatsoever, pero handang umagapay sa'yo, nandiyan, pag kailangan mo nang makikinig, 'di ba? Kasi minsan, you have, lots of friends, pero they're just there because happy moments. But what if hindi happy yung moments? Nandyan pa rin. Kasi dun mo tetest ang totoong kaibigan. Kung meron ka pinagdadaanan, nandyan pa rin ba sila? 'Di ba? Ganun yun eh. Totoo yun. Kaya nga ako, pag nakikita ko na yung mga Gen Z na parang they're after the number of likes. Tapos hindi mo naman alam kung they are real friends or talagang basta gusto lang nila na makakita ng maraming likes dun sa mga post nila. So, would you consider them as true friends ba talaga? Or kaya nga kumisan ako maraming nagre-friend request. Pag nakita kong walang mutual friend, hindi ko kayang i-accept kasi Totoo. ayoko naman na baka mamaya hindi ko kilala Oo. Diba? Actually, ngayon nga, pag nag-scroll ako sa Facebook ko, Doc, nare-realize ko, ano ba itong mga to? Sino ba nga itong mga to? Bakit ko ba naging friends to? Accept ako ng accept sa mga friends. Para lang masabing marami kang friends. Pero actually, yung mga friends mo sa Facebook, not all of them na friend mo siya, di ba? Pero kaya nga nagugulat ako na, bakit ko ba ito naging friend? Ba't ganito yung mga post ito? Ba't pina-follow ko to? Di ba? Magugulat ka na lang talaga. So, mas maganda talaga na mag-concentrate ka doon sa mga friends na, yung quality yung friends mo. Kumbaga, alam mo and you're confident na kahit makita ka niyan sa bahay, 'di ba, hindi ka pa naliligo, hindi ka pa naghihilamos, yung tanggap ka. Tanggap yan yung yung mga maganda flaws, yung kung sino ka, 'di ba, yung hindi ka ikahihiya just because ganito yung itsura ng bahay niyo or ganito yung status ng buhay mo. Hindi yung kailangan mo pang maging fake sa harapan nila, hindi mo mapakita yung real you para lang magkaroon ng acceptance. So, mas maganda yung taong talagang kilala ka at tatanggapin ka sa kung sino ka. Yes. Yun ang mga real friends. Oo, 'Di ba? totoo yan. At saka ako compare ko lang sa mga friends ko ngayon. Hindi kasi rin marami yung friends ko talaga, Doc. Very mabibilang mo lang talaga yung friends ko. And ito yung tipo ng mga friends na kahit hindi kayo nag-uusap everyday, pero once na nagkita-kita kayo, as if para kayong araw-araw nag-uusap. Ibig sabihin, I feel like na-establish mo na yung level of talaga, yung closeness and yung foundation na kahit hindi nyo kailangan i-explain sa isa't isa na bakit hindi kayo nakakapag-usap everyday or hindi siya nakakapag-reply sa chat because naiintindihan niya kung ano yung ginagawa mo ngayon. Totoo yun. Ako, being a senior, magugulat ka, meron pa rin ako hanggang ngayon, we still connect with elementary high school friends. So since meron akong friend of 45 years, meron akong friend of almost, sabi mo, 50 years, yung ganun. Dahil kasi, so yung ini-enjoy ko, na once na nagkikita kami, usapang pamilya lang, pero hindi kami nagsasabihan ng mga problema namin. Pero kung may problema, masasabihin niya, kami, okay ba na ganito, na magkukonsult ako sa'yo? Ano ka ba? Kaibigan kita, ba't kailangan pa i-consult? Parang totoo. gano'n. Sabihin mo na sa akin, parang gano'n. And then, yun lang. Kung di man kami nagkikita, parang,
automatic, pag nagkita naman, parang, Diba? Tuloy-tuloy na yung daldalan. Ganon. Ganon talaga. Doon mo malalaman talaga if sila yung mga totoo mong kaibigan. Totoo yun. O, diba? Shout out nga sa mga friends natin dyan na nandyan sa hirap at sa ginhawa. O, diba? Yung kasama mo talaga sa kalokohan, kasiyahan, kalungkutan, anuman ang estado ng buhay mo, nandiyan sila. O, ayan. Ako, mga kamachis, more chismisan pa rin tayo, ha? Abangan nyo every Sunday yan ang ating mga match news na pinag-uusapan every week. Pero syempre, simula pa lang yan ang ating pasabog ngayong araw na to. Hindi pa siya natatapos sa match news ang ating chikahan. Kaya naman eto na, wag na nating patagalin pa. I-welcome na nga natin ang ating mga special guests. Walang iba kundi si John Marini and Gerard! Yes! Hello! Welcome po sa Matchmate. Ayan. Ako, feel at home lang. Juice, coffee, halo-halo. Anong gusto niyo? Baka manghingi sila bigla nang wala dito. Lago tayo. Fruits. Ayan. Oh, yung fruits iuwi, ha? pangalan na yun, ha? Meron ng pangalan daw yan. Okay. Literally, nakabangon lang namin. Ayan na. Oo, feeling ko talaga ito na yung moment ginising nating got yung diwa nila. Power nap eh. Ayan, bago po ang lahat ng natin host at mga blessings. Hi! Hello sa inyong lahat. So, Pasensya na talaga. Nagulantang kami. Shock sila. Oo. nabigla kami. Diba habang nagmamatch use, nagpa-power nap sila eh. Oo. Ayan, nagkagulatan. Happy to be here. Ay, maraming salamat din po sa pagpunta and to be here with us with Doc and sa Matchmade. Maraming salamat. Yes, kamustahan muna po tayo. Kamusta ang mga nagdaang linggo, araw sa inyong dalawa as a couple? Yun po, masaya kasi marami nagmamahal ngayon. Yes! Din tayo. Ay! Naparabang! Oo. Naparabang naiinggit. Charot lang, oo. Magmamahalan, Dok. And ang sarap naman talaga kasi magmahal, aminin mo. Pag yung taong minamahal mo, minamahal ka rin pa ba? Oo naman. Yes. Iba yun eh. Definitely. Pero bago natin ipagpatuloy ang usapang love, take us back, no? Ano ba yung mga pinagkakaabalahan nyo noon nung hindi pa kayo magkakilala? Ayan. Konting pa-throwback, may pa-flashback lang tayo ngayong Sunday. Sige, umpisahan ko. Ayan, ipupusahan nyo na yan, hindi ko pa Miss siya Jan. nakikilala, I was already in showbiz kasi at 14 years old. So, Wow, very yun na yung young. ginagawa ko before I met him. Busy ako with showbiz work, school, adolescence, sabay-sabay. Yes. So, I think sobrang dami on my plate na hindi ko masyadong maalala yung medyo personal aspect ng buhay ko. Ang mas naalala ko yung mga naging work ko. Oo. Parang pag chinek mo nga yung mga photo album na na-compile ng nanay ko, Puro trabaho. puro trabaho. Parang wala nang personal photos. Take us back yung mga moment na yon. Anong mga proyekto itong mga na pwede mong i-share sa mga kamachis natin? Feeling ko, Yung nga sabi ko, 4:30 na! ayan na. Siyempre. Yes. The iconic, ang TV. Oo, hindi naman mawawala. Hanggang ngayon, hindi makamove on yung mga batang ngayon. So, yung nakikita nila ako, yun pa rin na naalala nila. Oo, ang And then, TV. I went on to do other stuff like, meron din akong daily na noontime show. Wow. Isang linggo na po sila. Yun. Tapos nilaunch yung ASAP. May Sunday din ako na ASAP. Wow. Tapos I was in school. Sabay-sabay. College. Grabe. Tapos, hanggang sa in-offer sa akin yung naggagawa daw ako ng, hindi pa teleserye ang tawag dati, no? Parang telenovela. Ganyan. Ay, ganun pa. So, yun, binanggit na sa akin yun ng Star Magic. Then, it was called, Talent Center. So, binanggit na rin sa akin ni Wendy Ramas na gagawa daw ako ng, yun nga, teleserye na ang title ay Mula sa Puso. Doon ko naman na-meet si Gerard. Ayun naman talaga. Mula talaga sa puso, literal. Literal. Okay. Anong ganap ng Sir buhay mo Gerard. before me? Yes. Ano na yung memory ko eh. Ano siya? Pipilitin niyang kalimutan. Ay!
Grabe, nako, Sarap bakit lang. kakalimutan? Before na magkilala kami, studying at saka meron ako kasing love for acting dati. So, nagtateatro at nag-audition sa mga commercials at nakapag-audition rin ako, pumila rin ako sa Ang TV audition sa Channel 2 then. Tapos, hanggang naka-penetrate ako for a while because of Mr. M. Kaya lang nagkaroon ako ng bulutong and then Bulutong? So lahat ng katawan ko, nakapag-tape na ako ng 3 beses sa Tatak Pilipino. Tapos, nagkabulutong. And then, after like 4 months or 5 months, nakita kami ulit ni Mr. M. Tapos sa isang stall sa SM. Sabi niya, may tinatayo akong grupo ba, gustong mag-artista. I want you to go to my office. And then after that, nag-workshop na, and then meron na kagad na TV series, yung telenovela. Hindi ko alam kung yung partner, kung ano eh. Basta meron daw akong kapartner doon. Tapos nagkataon pa, sinabi si John Marie, crush na crush ko yun sa Ang TV. Yun talaga. Ay, parang perfect tong Oo, opportunity sobra, na sobra. to. Sabi ko, parang parang hindi ko kaya yon. Hindi ko kaya, parang malulusaw ako. Ay, pag may titigan na moment. Oo, meron ganun eh. And then yun nga, nagkaroon nga kami ng eksena. So, paano yung Together. ginawa niyo? Parang hindi naman masyadong mahalata na talagang totoo na yung Maganda acting. maganda yung eksena na yun kasi first time namin magkikita, galing ako sa mahirap na Kumbaga yung faction, di ba sa teleserye may May mahirap, mahirap, mayaman. Oh, yes. So, may eksena doon na magdadala ako ng sulat Sa mansyon, sa mansyon. sa mansyon. At ipapaabot ko. Doon sa bida. Para doon sa bida. Siya yung Mag-aabot. mag-receive. Siya nag-receive. So may eksena doon na iaabot yung sulat na yun sa grills. Tapos, first na eksena. Tapos, nagkahawakan kami ng kamay. May Talagang, Nakuryente. tunay yung kuryente na yun. Tunay yun. Oh my Parang God. hiyang-hiya ako sa nangyari na... Tapos ako diring-dire. Nakakatawa yung reaction. Hindi ako diring-diri sa kanya. Yung alam mo yung... Ang corny. Masyado kang totoo. Oo, kasi Pinlapin mo. totoo na pala yung acting, hindi na pala acting yun. Yun. Grabe. Pero nakakatawa kasi parang pinagtitripan tayo ng lahat. So tinatagalan yung eksena, inuulit, may close-up yung kamay. Natutuwa sila doon. So ko talaga, Sila mismo kinikilig na yung mga nandun sa prod. Sina Derek Wen at saka yung ating EP, si Mickey, Oo. yung mga friends namin. Na-imagine ko. Nakatrabaho ko na yung mga yun sa ibang shows prior to Mula sa Puso. So parang ako, pinagtitripan niyo ba ako? Ganun yung feeling ko. Pero crush na crush nila kasi si Gerard. Pero, Sir Gerard, bakit mo naging crush si Miss John Teka kasi lang, parang... nagtataka ka kung bakit. Hindi ko sabihin. Hindi, wait lang, sorry. Mali yung sentence ko. Hindi, bakit nung moment na yon parang na-feel mo na, ay, crush ko to, nung napanood mo siya sa Ang TV. Kasi, di ba, aminin naman natin, may mga moments talaga pag napapanood natin, nagiging crush natin. Pero ano yung pinaka nagtulak sa'yo? I think, paborito ko yung isang song na... Or, sige, let me rephrase. Ano yung nagustuhan mo? Paborito ko yung song na If ng ng Bread. Tapos siya yung para sa akin, siya yung pinakamagandang voice sa Ang TV. So every time na kailangan 4:30, lahat ng tao. Reaction ni uuwi Miss na. John. May mga magre-react na fans nung iba, pasensya na ha. Wala kayong choice, sorry ah. Oy, pa-XP naman kami niyan. Pa-sample kami niyan, Miss John. Yes. Oh, Yes, di ba? So yun. Tapos, every time na kumakanta siya, di pag-uusapan yan, kinabukasan sa school, yung ganda ni Jan, ang ganda ng boses niya, hanggang ikaw, nagiging lingwahe mo na rin yun. Sinasabi yung ganda. So, talagang may inaabangan ka sa Ang TV that time sa
na sana kumanta ulit si Jan, ganyan. So inaabangan mo na siya lagi. Okay. Yeah. Tapos until dumating yung moment na may binigay sa'yo si Mr. M na opportunity na makakatrabaho. Partner ko. Siyempre wala nang tanggi-tanggi dyan. Ay. Sino pa ba Hindi tayo? mo pwedeng tumanggi kay Mr. Mr. M, shout out Tutuson to lang you. ako ni Mr. M. Oo, ang director namin sa Vibe. Oy, Shout Mr. out. M, pwede rin ako sa vibe. Diba? Ayun, oh. Dadali natin dun yung yung love team nyo. Ayan, Ayun, oo. yun So, yan. doon nagsimula. Oo. Oo. Pero nung time na yon, Miss John, may pwede na ba moments ka na, ay, nung nakita mo si Sir Gerard, ay, pwede to. May ganun ka Ay, na ba? napakagwapo ni Gerard. Ay. Kung nakita mo siya nung 90s, di ba gwapo na, Borta. Lahat Yes, nandyan Borta! na. 50 na to. 50 na yan. Talaga? We were Di younger. to. So, he just turned 50. In fairness, Nung batak na na-meet batak. ko siya, ano siya, ramp model, ganyan. Wow. So ako meron akong defense na nung sinabi, makakapartner mo si Star Circle Batch 4, ganyan, Gerard, ganyan. Sabi ko, ano siya? Di ba? Eh. Siyempre may pa-supla-suplado. Yeah. Ano siya? Baguhan. Model. Sabi ko, model, marunong ba umarte yun? Ay, Siyempre, ganon. alam ko naman na workshop ang lahat ng artista sa ABS. Pero ako parang, model. Tapos yun, hindi naman madedenay. Talaga namang very, very hot and guwapo. Wow. And pang talaga, matinee idol. Pero ako siguro, sabi mo nang weird ako. Pero hindi ko lang type yung beauty niya nung time na yun. So Parang may para ganun sa akin ka. siguro, masyadong, hindi, kasi 90s na, alam mo yun, imagine mo sino ba yung uso dati? Kunyari si River Phoenix, yung mga ganon, di ba? Na ang hot, ang amo ng mukha, tapos model talaga yung katawan. Oo. Tapos makaka-partner ko, tapos from scratch, kumbaga wala siyang acting experience. Pero, yung personal taste, siguro hindi ko lang na kagad na, uy, type ko to. Na gwapo, agad-agad ganon." magugustuhan or Pero, makakrush mo. alam mo na artista, Oh, gano'n. yeah. Sisikat to, ganyan. Okay. Hindi. Grabe siya. Kasi girlfriend mo ko yan. Ayan na! Ayan na! Nako! May mga ganyan na tayong naririnig, o, di ba? Pero ito, gusto ko malaman, ano yung first impression nyo sa isa't isa? Nung unang magkita kayo? Saan ba kita una nakita? Sa taping. Taping. Taping Ako na. mataray si Jan. Mataray. Tapos parang mas, Una, sabay ang parang, Oo, parang direkta mas na. matapang pa sa akin. Ganon yung niya. Masungit. Oo, as in, alam niya kung sino siya. Alam niya yung ginagawa niya. At the young age of 18, ano? Wow, 18, ganun. very young. Kinakabahan ako kasi parang nako-confirm yung tingin nila sa akin. Hindi. Hindi kasi yung features ni Miss John, pwede siyang alam mo yung mga kontrabidang mayayaman na ganun yung atake niya na madam-madam kasi Ganun yung... ba? Yung pa naman ang pinaka-ayoko, bro. Diba? Nakakapagod kasi mag-high heels. Gusto ko yung mahirap lang ako. Hindi yung beauty niya kasi yung mga mayayaman na madam na yung mga nang mamata ng gano'n. Alam mo yung Talaga gano'n? ba? Pwede kayo sa mga gano'n. XP. Well, ako naman, ang aking first impression sa kanya, sa taping, yun nga, parang, oo nga, ang gwapo, pero parang diskumpiyado ka na, mag-work ba yung, namin, yung love team. Tapos, hindi ko naman iniisip na magiging boyfriend ko or ganyan. Pero, definitely, I found him very, very attractive. Yun nga lang, hindi kung paano nag-a-appeal yung beauty niya sa lahat, parang sa akin, siguro dahil masyadong pogi, masyadong ganon, yung... Gwapo masyado. Oo, yun, ganyan. Ayun. So sa madaling salita, hindi nila na-foresee na parang magkakaroon sila ng ganitong Ganun kahabang kahaba. relationship. Pero Sir Gerard, nakikita mo siya nung time na yon as magiging partner mo? Or parang crush lang talaga? Crush lang. Parang ang distance namin, langit at lupa. Ay, wow! Ganong level! Si Anne Marine yan eh. Grabe, ganong level. So, ganon na yung tingin mo, pero paano mo siya pinursu? By chance lang siguro, nagkaroon kami ng same na Ay, parang kinikilig pa rin talaga hanggang
yun. Parang pareho kaming mahilig sa socks na may design. Wala We ako don't ngayon have, socks, sorry. ngayon hindi. Pero So, nung that time, until now naman, mahilig ako sa mga socks na maraming design. So, nung time na yun, parang taping tayo sa hospital, tapos nagpubad ako ng socks, ng shoes, tapos nakita niya yung socks ko na may mga drawing, may mga design. Tapos, doon nagkaroon kami ng bonding na ine-explain rin niya. Ine-explain niya, gusto ko rin yung ganyan, gusto ko rin. Parang- So, nagkaroon ng bridge na mag-usap kami about Kakaiba na of all the Ano siya topics. Similar. Dati para, kung artista ka nung 90s, wala pa pong standby area na tent. Kung saan ang set, Dun ka doon na rin. rin ang standby. Dapat kunyari hospital, hanap ka lang dyan ng area. Upuan ng mo. mga artista. Oo, ganyan. sulok mo dyan. Oh, doon yung mga artista pa. Doon muna. Tapos pag doon kukunan, lipat naman dito. So, nakahiga siya sa hospital bed. Tapos pa dumadaan-daan ako. Tapos, talagang literal na pa second look talaga ako doon sa medyas. Sabi ko, wow, ang ganda ng medyas mo. Dahil doon Kasi kinausap niya. lahat Buti walang amoy nung Wala, pagka... Lahat ng medyas ko kasi nung 90s, even up to now, ay may print talaga. Humahanap talaga ako niyan. Hindi naman ako nagpauso niyan. Pero yun ang aking preference. So nung nakita ko parang, wala akong nakikitaan ng ganun. So, ang binabaran ko talaga. Mahilig ka talaga sa ganyan. Saan ka bumibili? Ganyan. Wow. Tapos yun na, nagkaroon na kami ng bonding. Grabe yung Dahil sa medyas, no? Ang laki ng ambag ng medyas sa ano nyo. Relasyon nyo. Sobra. Instant small talk agad Ah, no? pero nung 90s talaga, alam mo, napaka-colorful ng mga socks nun. Talagang uso siya. At the same time, pag mas maraming makulay, mas maraming kung anong mga characters na nandun sa socks, usually talagang ginawa napapansin mo eh. Kasi sometimes napaka-ordinary ng sneakers, pero pag nakita yung socks, parang, ay, naka-violet Ay, siya. ganon. Ngayon kasi naka-plain na lang usually yung mga Tapos diba? kung kilala nyo ako nung 90s, ang suot ko talaga ay ganito lang, blue, puti, black. ganyan. Tama, naalala ko I'm yan. always wearing the plainest and most boring color. So, yung sa medyas ako bumabawi. Bumabawi. Ang cute. Pero ito po, bago kayo naging kayo, paano kayo hinubog nung mga pinagdaanan nyo sa buhay nyo? Yung journey nyo noon, bago kayo nagkita, anong impact nung yung paghubog nun sa Mas inyo? marami kang pinagdaanan. Ikaw muna. Hindi ko masyado naintindihan kasi ang haba. Paano kayo hinubog? The journey. Oo. Paano kayo hinubog nung journey na pinagdaanan nyo bago naging kayo? Siguro, ako nga, 14 ako nung nag-artista. Very young. Sorry. 14 ako noon. So, siguro yung pinagdaanan, yung pag-develop siguro ng self-confidence and talent, I had very limited time kasi nga 14. But thankfully, maaga ako na-expose din sa performing arts because I would sing from time to time in school, in events, na kung may mga maiimbitahan ka ng mga nearby mga pakanta, ganyan. So, kahit papaano, parang na-discover ko na sa sarili ko na, confident ako on stage. Because I started as a singer in Ang TV. Bago ako accidental actress lang ako eh. Kumbaga, napag-isipan lang ng Star Cinema So, ni singing Direk talaga Olive yung Lamasa na, first love mo. yes. Yun talaga. Up to now, it's still one of the parang, siguro yung pinaka na-enjoy kong trabaho would be singing. Pero syempre, I've learned to love acting because doon din naman ako napamahal sa mga viewers. And so yun, siguro pagdating doon sa journey, napakakarampot. But I would say na yung learning experience ko talaga nangyari na sa loob na ng showbiz. Before I met him, parang nabuo na yung aking yun yung sinasabi niya na parang ang tapang ko, ang sungit ko. Kasi I'm the type na very independent. Wala akong entourage, wala akong parents na nakabantay sa akin, yung ganun. So, I think na-develop ko yung ganong klaseng confidence and independence before meeting him. So siguro kaya ganon ka, parang Ganun ganon yung kalakas tingin din dating, niya sa'yo. Oo. So yun. So siguro tapang bang tawag doon? I don't know. Assertiveness. Yeah, assertiveness would be the term, yes. Sa akin, siguro parang ibang-iba yung sa
sa experience ko kasi nung pumasok ako, I think 20 years old na ako. Pero hindi ako ano ba, hindi ako maayos na tao nun. Pag hinahanap ko pa yung sarili ko, paano somebody na biglang artista na for short while, parang nag 1 year lang na workshop tapos aarte na. I don't also mingle with a lot of people, kaya medyo meron akong social anxiety sa nung panahon na yon. Hindi ko kaya makipag-usap sa mga tao. So ano lang, hi and hello lang ako tapos okay na. Ganun lang ang aking Minsan pa naman yung mga character ganyan, nun. parang na-misinterpret na suplado. Di ba? Suplado, Pagka tama. hindi ka Yes, masyadong yes. ma-PR. Oo. Pero I think isa rin yun sa sa strength ko kasi hindi ako basta-basta masisway ng influence ng ibang tao kasi wala akong pakialam sa ibang tao eh. Basta ako gusto kong gawin to, hindi mo pwedeng sabihin sa akin, halika, samahan mo ako, gawin natin to. Walang makapag-influence sa akin that time eh. Ang ganda. Kasi merong mga tao talaga na napaka-gullible. Isang salita mo pa lang ganun, parang... Tsaka madaling ma-impluwensyahan. Oo, ma-impluwensyahan. Pero pag sinabi mo na ganito, probably yun yung maganda dahil kasi pwedeng sabihin natin na yung childhood nila, they were able to learn certain values at saka yung behavior na pinapakita. It's not just being an actor or actress for that matter. Kasi yung sinabi ni Jan, alam mo, noon, parang ang hirap-hirap na makakita ka ng mga artista na gumagraduate at saka nag-aaral ng tuloy-tuloy. Pero naalala ko, nung yun sa Ang TV na yun, alam mo kagad kung sino yung bakit nawala kasi nag-aaral. Di ba? Parang yun yung alam mong yung pamantayan noon eh. Ay, kasi na pala, kaya pala siya umalis muna sandali doon kasi nag-aaral muna siya tapos tsaka babalik. Itutuloy niya. Oo, yun yung maganda eh. Unlike, di ba ngayon, parang ang hirap. Pag tinanong mo, hindi nila nasasabi kagad na, oy, nag-college ako. Oy, na ganun. Parang magugulat ka na lang, i-represent na ganito. O, nakatapos ng ganito. Yung, hindi, di ba? True. Hindi kaagad-agad. Pero sa kanila kasi hinubog sila para nakasama talaga ang edukasyon. Yes, and napakalaking impact nun sa kung nasaan sila ngayon, 'di ba? At sa kung anong meron sila Oo, ngayon. kaya hindi mo masasabi na talagang, ay wala silang alam. May alam sila. At kumisan, sila yung dapat mo pang tularan. That's dahil right. sila yung nakita mo na napakasipag, nagsumikap. Hindi, tsaka iba pa yung Ganun culture ng showbiz noon eh, no? Oo. Sa ngayon, I mean, may mga iba't iba. Ano yung mga nakikita nyo na ang laking difference. Sa noon sa ngayon? Ang dami. Parang Totoo yan. Na-stress. Para ba ako maging safe? Dati, tinitrain kami na makipag-usap ng maayos and i-value yung iba-ibang tao. Kumbaga, walang sungay yung mga artista dati. Wala yun, walang sungay. Ngayon, para nakapag-taping lang ng 3. Grabe, artista Big star. na ako. Sino ka? Tinitrain kami lahat ng mas matagal na artista sa amin. Lalapitan namin, papakilala kami. Hello po, ako po si Courtesy. ganito. Lahat yun, tinitrain sa amin. Ngayon, walang ganun. Walang ganun na mga training ngayon. Yung mga baguhan, bahala ka. Kailangan ikaw pang papakilala. Ako nga pala siya, 30 years na ako dito sa business. Ako nga pala si Jean Marie, nakakahiya naman sa'yo. Ganon yung pag-introduce. Nakakaloka. Oo. Isa yun. Siguro yung disiplina ng pagtsatsaga sa trabaho mismo. Like kami, we were sharing with our daughter kasi papasok pa lang sa industry. Sinasabi namin sa kanya na, we were having so much fun during our time kasi we would come to work hours earlier than call time. Oh, yeah. And when we say work, it's not paid work. It's training, mga rehearsals, ganyan. And we would spend 5 hours dun sa actual work. Pero we would be there 2-3 hours earlier. Tapos we would stay long to mingle and bond and, just enjoy the entire process. And doon, without thinking of the pay, yung ganun. At saka walang pataasan ng ihi. Parang everyone, we're just so happy to be with each other. Just enjoying the moment po. Yes, kaya sabi ko,
baka hindi mo na yun ma-experience ngayon, but we encourage you na to have the same attitude. Gaya nung paano namin hinandle yung time namin during our youth in showbiz. Kasi talagang that's the only way you will be able to enjoy work if That's you true. value even those unpaid moments. Kasi yun yung magde-develop sa'yo to be worthy of the pay. Diba? actually, totoo. I think yun po yung namimiss siguro. Hindi ko na namimiss. Pero sabihin, parang sana, ganun pa rin yung na-experience ng mga kabataan ngayon because mabavalue talaga nila yung pagtatrabaho kung ganun. Diba? Totoo yan. Ako, I agree. Diba? Wow. Akala mo naman talaga for the ano na siya before, for the actress na siya before. Hindi kasi dahil siguro may mga news ako nakikita, isa pa dyan is yung, I don't wanna mention names, pero kasi like, dadating sa set super late, tapos naghihintay yung mga batikan na artista. Parang naririnig ko yung ganitong generation na part ako ng ganitong generation na parang I feel sad. Well, ako kasi personally, I hate late din. Kasi because, parehas tayo. di ba, Doc? Kaya Ayaw we're always on, namin ng So, because alam ko yung feeling ng mga crew natin na kanina pa sila and then sila pa yung late na uuwi. That's why I always value others time. Yung people, yung respect kasi pag you're always on time, binavalue mo. You have respect totoo doon sa yun. katrabaho mo. And then may mga news na nakita ko na nagalit si ganito kasi super late daw dumating. Tapos dahil basa pa buhok, di pa alam mo yung mga ganun. So nakakasad lang, di ba? Oo, totoo And yun. during that time, ganito yung discipline nila way back, di ba, Doc? Kaya kami, di ba, although wala naman nag-audition na psychologist, pero parang I make it a point na palagi akong maaga sa set. Sabi nga nila, isang beses lang ako naging late for reasons na kailangan may pinabibili sa akin cake for a birthday celebration dun sa isa sa Oo. Yun lang yung time. And imagine mo ilang years na ang face-to-face. That's Tapos, true. Hindi ko That's nalilate true. kahit kailan. Totoo. Ayoko talaga. Malaking impact din talaga yung attitude. Kahit gaano kagaling ang isang talent, 'di ba? Yung isang Oo. artista, pero kung iba yung attitude, yung ethics mo pagdating sa trabaho, matatabunan. Tama po ba? Yeah. Yes. O, eto na. Next question. Ay, may akala ko may nagre-raise ng hand. Akala ko may recitation. Oo, pero eto naman, kailan nyo nalaman na hindi lang ito sa screen? Kumbaga talagang na to, may totoong namumuong Pagmamahal. pagmamahalan. Kumbaga, ay parang hindi na lang to acting. Acting. Parang hindi na lang to sa screen. Kailan nyo na-realize yung moment na yun? Parang after a month lang na, kasi we were taping 3 times a week. Tapos 24 hours ang taping before. Hindi yan katulad ngayon, may May batas etiquette tayo yan, na no? 16 hours. Oo. Ito 24 sawa. Hanggang Hanggang the next day? Kinabukasan, totoo yan eh. kaya pa nila, go lang kami. So, parang 1 week na magkakasama ka, tapos 1 week na kasama mo siya, mas talagang mabibuild yung yung attraction. Tapos crush mo pa siya. Oo, di ba? Parang nasa akin na lahat ng oras. Perfect ah. So, yun, after a month, parang ganun. Ay, naramdaman ko rin na she's like open rin for a relationship. Tinanong ko Humarot siya. din. Oo. Humarot eh. Ganun lang. Hindi, siguro yung, syempre, constant togetherness nga. Tapos, parang Sunday pa, pumupunta Oo, pa ako. pumunta pa siya sa bahay. So parang nag-church pa Maakyat kami ng ligaw. together. Oh, wow. So parang, na to, pang... Ibang na. This is it. Pang mag-joy. pang boyfriend na to. Ganun. So pero ganun lang naman. Hindi naman yung fast forward to, ito na Habang yung nandyan, mag-asawa ko. enjoy. Habang nandyan, enjoy. Tama. Habang kami yung magka-partner, Enjoy enjoy. lang. Ganyan. Tapos nung natapos na yung nyo, yung project na to, paano kayo nag-decide na, okay, Ito na. eto na talaga yun? Kasi hindi lang dahil araw-araw kayo magkasama halos, na talagang eto na yung time na liligawan. Paano nyo po niligawan si Miss Jan? Wala na. Ay, Wala nang ligaw. Nagkaintindihan na ligaw. kami. Okay. After a month of constant, constancy, pag-uusap, tapos andun na yung mga flirting, pagkwentuhan ko sa kanya, pahaging, hanggang
yun na, naging kami na. Wholesome Asher. flirting to, Oo. guys. Ay, Ayun, just to be clear. Ako dati, wala Pero ganun. pa-cute. Yung Pa-cute. Yan yung mga Telebabad. nakakakiligi, yung mga Oo, pakit-pakit na totoo. ganyan. Magte-telebabad pa kami, gano'n. Tapos tayo na. kami na. Pero gusto kong i-fast forward yung tanong mo kung paano ko na-realize na siya na. Yes. Ako lang pala naka-realize noon at Ganon? sinagets ko siya kagad. So yun na yung proposal ko. That's after 3 years. After 3 years of good Dating. memories sa dating. Yes. Yan, Sabi na ako sa kanya. On our third year, okay, you were talking, parang over here ko may proposal story kanina. Pero ito yung proposal story ni Gerard ay talagang, one for the books. Wow! We wanna hear that Sobrang story. prepared yun. Okay, so we were Hindi niyo driving. bibigyan. Oo. Guys, ngayon ang traffic ay normal na lang. Hindi na yan 'di ba? Hindi na tama. bago yan. Nung time namin in the 90s, pag ma-traffic, ay kakaiba to. Ano ba to? Oo. Talagang iinit ang ulo ng tao, mangibang anyo ka. So, ang tagal namin na-stuck sa traffic sa EDSA. Tapos finally, nung taga Quezon City kami pareho eh. Nung paparating na kami ng Quezon City, ayan na, actually tapat pa ng GMA ha. Okay. Doon sa EDSA GMA. Sinabi na lang niya sa akin bigla, grabe, tagal na natin, ano. Ay. Alam mo, dalawa lang pupuntahan natin eh. Maghihiwalay tayo o magpapakasal tayo. Ay, Sabing ganun. biglang out of Init ng ganun. ulo niya, guys. Magpakasal na tayo. Sabi. Oh, wow. Walang romance yun. Walang romantic tone, nothing. Wala lahat yun. Sabi It's ko sa'yo, just- mas enjoy yung ganun. Inano ko lang. Oh, grabe. Binitawan niya. Pinitaw ko lang. It's just a decision. Okay. So, anong isasagot mo sa ganun? Dalawa lang ang Parang challenge pinagpilian lang. mo, Diba? Maghihiwalay tayo o magpapakasal tayo. Buti ang sinabi niya, magpakasal tayo. So, alam nga naman sabihin kong, pag naghaka, baka sabihin, ay, di sige, maghiwalay na lang tayo. Mail pa naman yung ulo. Kasi nga, traffic eh. So, sumagot ako ng, sige, gano'n. Very sweet naman yung sagot mo dyan, Miss John. Sweet. Pero hindi, alam mong tumatakbo sa isip ko noon, totoo kaya yung ano niya? Ayaw pa mag-sink in ng una. Kasi po, parang, parang right after my birthday, August. Tapos, okay, August, mga ganun, nagpas ng August. Tapos, December, nag-decide siya to come to my parents' house. At yung literal na, ay yung tawag doon, mamanhikan. Mamanhikan. diba? Oh, yes. Mamanhikan, mag-isa. Siya lang. Wala akong kasi decision ko to eh. Yun ang nasa utak ko at age 20. I'm so proud of him. Wow. At age 20, sabi ko, na-define ko kung anong pag-ibig. Na-define ko na rin ang marriage. Sabi ko, ako magpapakasal, hindi ko kailangan ng backup ng parents ko. Ako lang, and my balls, ang harap sa parents niya. So, Grabe. tapang-tapang ko. Antipolo. Teka lang, yung antipolo Lamig, dati in the December. 90s, super lamig. Oo. Wow. Doon, naguhubad na ako, nakasando na lang, pawis na pawis ako. As in, pawis na pawis Kahit ang ako. lamig-lamig doon. Takot pala yun ang ginawa ko, sobra. Oo, mag-isa lang siya. Super Tapos brave. natawid ko naman. Grabe, no. Natawid niya. Pagpaalam ko naman. Natakot pa yung parents niya eh. Kasi akala, di ba, syempre, papakasal, ang 21. Wow. 23 siya. Very So we were young. dating, we started dating very Tama, young tama. kami. Oo, So parang, 23. syempre, meron, iniisip yung magulang ko siguro na, baka, nag-fornicate sila. So baka pregnant yung anak ko. But no, we were not. Talagang nag-decide lang Decide siya. na. Hiningi niya yung kamay ko. Tapos, ang tanong ng tatay ko, kailan? Nung sinabi niya na, parang naisip po namin sa May. Ay, ang tagal pa, di ba? So, hindi. So, hindi. Nakahinga siya. Nakahinga siya. So, May pa. May pa, bakit hindi pa sa ano? Oo, sa May pa. So, okay. Yun ba yung response? Oo. So, yun. And then we went Yeah. on with that decision. And that was 26 years ago, actually. Wow. Ano si Sir?
What a beautiful love story, no? Praise God. Talagang patunay na forever pa rin talaga do. Oo naman. Isa ka na rin dyan sa patunay na yan. Oo. Pero eto po, sa tagal ng pinagsamahan nyo na magkasama kayo, ano po ba yung secret sa pagbabalanse ng career, family, marriage? Hirap sagutin eh. Kasi hindi ko binalance eh. Prioritize ko ang family at marriage. So, Grabe, nagulat ako dyan sa answer. mas importante sa akin yun. Ay, ang ganda. Yung, Ganda nun. Pinakita mo yung priorities. ayun. Ayun. Ako hindi ko binalance kasi hindi ako marunong mag-balance. All in ako! Napaka-honest. Kumbaga naging asawa ako, inaral ko lahat sa pagiging asawa. Never kong ipinaubaya yung kinakain ng asawa ko sa aming kasambahay or katuwang sa buhay. I really made sure na I was the one attending to all his needs. Wow. At the age of 21, wala naman akong idol. Wala naman akong kokopyahan or ano. 21, 23. no? Ako lang talaga kami lang talaga yung nag-aral. We would buy books. He would buy books about Oo. marriage. Oh, wow. Ganong level. At 23, hindi ako Seminar. marunong ng Hindi ako marunong kung paano maging husband. Hindi ako marunong paano maging leader. Kung paano ang tunay na lalaki. So, siyempre, ang babata namin, may expect mo na yan. Maraming conflict. Maraming growing pains, kumbaga. So, as the time goes by, bili ako ng libro. Kasi yun lang ang doon lang ako makakuha ng magandang advice. Oh, wala akong mentor na magsasabi sa akin, ito ang pagiging husband, pagiging lalaki. Walang nag-build sa akin. Kasi OFW yung parents ko. So, wala talagang tumutok sa akin. So, alam ko yun na kailangan ko mag-double time para i-learn lahat yun. Kasi, sira ako eh. Matapang lang ako. As in, matapang ako. Nasa kanto ko. Yung ganun akong klaseng lalaki. Pero hindi yun yung kailangan sa inside marriage. Hindi yun yung courage na kailangan doon. So, I had to learn it. Because, parang nakikita ko, parang nasasaktan ko si Jana. Parang bargas rin ako sa loob ng marriage eh. So, kailangan ko yun. Kailangan kong magbibili ng mga books para to make this marriage work. And well, to each his own. Yung iba kasi nag-thrive on yung having the company of others and asking for advice from real people. But Ako si Gerard kasi ang learning style kasi talaga niya. Yung parang one-on-one na yung information would penetrate him and he would meditate on it, no? Ganun yung At saka hindi rin ako basta-basta naniniwala. Kapag somebody is Yan. giving me advice, titignan ko muna kung karapat-dapat ba tong tao na to pakinggan. Kasi kung hindi, ang iniisip ko, baka mas better pa ako sa'yo. So, ang ginagawa ko talaga is looking for books na proven na magtuturo kung paano maging things that I need na to improve on. And yung ako naman bilang wife and mother, eventually I became a mom a year after. Yeah. So, grabe. Another naman siya, chapter, Yes. kumbaga. Ang books nakakatawa yan. sa akin, hindi ako mahilig sa bata. Ay, oh my God. Bully. Alam mo, nakakita ko ng bata, ang goal ko kailangan mapaiyak ko. Hala! Paano yung Nakita ko sa batang umiiyak. So parang, nung anak ko na, pinagtatawanan nga ako yung aming, si Yayay ko tawagin. Natatawa siya sa akin kasi parang, ate, pag anak mo, hindi mo pala mapaiyak. Kasi ganun pala. Kapag umiyak yung baby natin. Nauna ako. Sabay. Tapos Iyak tumigil na siya. Ako pa yun. Dire-diretso pa ako. So I had to learn also. So parang, I'm so thankful back then. Nag-reach out sa akin si Ate Maricel Laksa Pangilinan and she suggested na, you buy this book. Kasi ganun din eh. Parang alam Buy the niya na book. mahilig kami magbasa. We would bring books on the set kasi sabi niya siguro, mahilig magbasa to. Di ang mag-work sa kanila basa. So, bumili kami ng book na On Becoming Baby Wise. So we applied that actually to both children. And they're very, very well-adapted children. Probably because, yun nga, may in-apply din kaming sistema sa kanila.
And I think yun yung ano namin ni Gerard, isa sa secret siguro na we are both willing to learn. And ayaw namin nagsistop na matuto. Even up to now, pag may nagtatanong nga bakit ang tagal nyo na, 25 years plus 3 years na dating, so 28, 29 years na kami this 2026. So parang, Wow. ang nagtataka sila, but buti daw hindi kami nauubusan ng pinag-uusapan. Because that's true. Halos araw-araw, meron kaming new learnings, sinishare namin yan every morning, hanggang matulog yan. Ay, ganda. Tapos, not necessarily na interactive talaga. Parang minsan siya lang yung Makuda. kwento ng kwento. Minsan naman ako, hindi niya maintindihan yung mga gusto kong... Yung walang kamatayan ko na 1.5 years na expertise ko sa sourdough. I make the best sourdough, by the way. Wow. Pasensya na. Sobra. Pero kasi ganun akong klaseng learner. Yung talaga, mastery. Talagang yun ang yun ang method of learning ko. So, everyday ko naman yung sasabihin sa kanya, honey, may may mali pala akong ginagawa kasi ganito dapat. Siyempre, hindi naman niya naiintindihan yun. Kasi banned siya sa kitchen ko. Ay, ganon. Katikim lang Kasi ang ako. laki ng katawan niya, masikip. Ay! Taga-tikim lang daw siya, Miss Hindi, oo, John. yun nga. So parang, ganun kami. We talk about anything. Yeah. Like literally Until now. anything. Until now. Doon nga, di ba? Nung bago mo kami ginising. Chika kayo. Chika Chumika na sila. Chika. Totoo. And I think yun ang isa sa magandang katangian ng couple na parang kahit ano, pwede niyong pag-usapan ng walang judgment. At ito Diba? yan. Kasi pagdating sa ganyan, every day is a learning situation for you to grow. Oo, may mga growing pains, pero maharap mo ng maayos yun eh. Hindi mo kinakailangan na problemahin mo yun. Ang palagi, kung meron kayong mga struggles na ganyan, ang hinahanap nyo, hindi yung palakihin yung problema, pero puro solusyon. So kung matututo ka na alam mo yung mga solutions na ganyan, kahit na sabihin mo gano'ng kahirap siya, meron at meron kang mararating na parang, sige, tahimik muna ako. Sige, ano sa tingin mo? Yung ganun. Oo. Tapos, alam mo ko na nakita kong maganda rin, yung sense of humor. Pag merong sense of humor ang relationship ng mag-asawa, parang, Mas nagiging light. hindi mo kinakailangan. Depende yun kung anong klaseng gusto nyong yung talagang, meron kasi iba Merong iba yung sense of humor na parang, it's between the two of us. Parang gano'n lang. But, Na parang natatawa si Miss Jana. Parang bang may naaalala siya. Tapos, yung pa, kuminsan merong mga sariling private jokes na pag nakita mo, talagang nagtatawanan kayong dalawa lang. Nag-automatic na, no? Nag-automatic siya. Parang may isi-share ka, Miss Jan. Isi-share ko lang. Actually, may dudulog po ako. Ay! Ano to? Wait lang. Paano po kung yung sense of humor po niya nakakainis? Yung mayayamot ka, Miss Jan? Yung sense of Ganon? humor niya po, yung siya lang po ang nakakaintindi. Oh my God! Pati yung mga anak namin. Kasi Oh my dalawang anak namin, God. magkaiba rin yung personality nila. So, kapag nagtatry, maging komedyante yung tatay Oo. nila. So, ako yung, alam na nila, sasabihin ng bunso ko na medyo yun yung hindi siya talaga makarelate makarelate. Look ate, ate, look at mama's face. Look at kasi yung itsura ko talaga yung Ha? Parang... ang daddy niya. Ito na naman. Ang aga. Ang Pero aga hindi. ng joke niya. Ito nakakatawa. Pag kayo nandun sa ma-witness yung mga ganong moments namin, yun yung part ng humor ng family namin. Yung talagang kailangan ganon siya para magkaroon kami ng reason na tumawa. Kasi sobrang, yung joke niya talaga parang, Han, ba't ganon? Ako naman yung asawa mo. Magaling naman ako pumunchline. Ba't hindi ka naka-pick up kahit ano? Oh my God! Pero that's his Nakakaloka. unique trait. Nakakatuwa. Nakakatuwa lang kasi parang nag-learn si Gerard na tanggapin yung self niya na gano'n. Kasi dati, di ba? And in-accept mo na lang din, Miss Jan. Hindi, actually, no need naman to accept. Yeah, Talagang yeah, naman siya, parang kaligayahan ko na marinig yung nakakainis niyang sense of humor. Pero when I say nakakainis, it's just a joke. Parang ano lang yun, yung parang hindi talaga sumaswak Pero siya kasi dati, parang niya yan, isa sa parang insecurities niya, hindi siya makasabay sa mga So nag-usap kami na, you know what? At saka, di ba, na, nung pinag-aralan din namin yung
solving the people puzzle, na there are different personalities, actually 4 major personalities. So parang talagang kanya-kanya ng pagkatao, and you don't have to force na to be like your partner or Just to like your fit in. friends. Yeah. So yun. Kaya ganyan na siya, hihirit siya pa rin. Yun yung kanyang unique trait. To keep us happy every morning. Doon ka na lang matatawa talaga. Oo, diba? Kanya-kanya talagang qualities yan, di ba? Pero ito naman, alam niyo, pag pinapakinggan natin sila, nakikita natin sila, parang ang perfect nung kanilang samahan. But of course, definitely, wala namang perfect. Ano yung mga challenges na na-encounter nyo na you feel like na-test yung relationship? And paano nyo siya nalagpasan? Naiiyak ka na? Hindi. Natatawa na ako eh. Natatawa ako sa sobrang dami. Oo, madam. Siguro kung ano rin yung na-experience ng iba. Na-experience rin namin yan. From kapag mainit ang ulo ng isang si Jan or ako, nagkakaroon ng away doon. So, may mga time na ayaw makinig ng isa. So, talagang medyo magtataasan ng boses. So, it's a usual thing. Ang ano lang is how you handle that after the day. Gusto mo bang manatili yun na magkaaway kayo? Or gusto mo na solve na natin to kasi matutulog na tayo? Meron akong experience sa ganyan na medyo hindi niya ako nagustuhan. So I need to sleep sa ibang sa friend's house. Tapos advice nung kaibigan ko. Kasi sinunod ko yung gusto nung director that time. Ang sabi, nagawin ko yon. So ginawa ko, hindi nagustuhan ni Mrs. So medyo nagkaroon kami ng away. Pinanindigan ko na, hindi, tama naman ako eh. Trabaho lang naman yun eh. Pero maganda yung advice ng kaibigan ko. Sabi niya, at the end of the day ba, yung director mo ba ang kasama mo sa bahay, katabi mo, or yung misis mo? So dapat ang i-consider mo parati kung sinong gusto mo makatabi doon sa gabi na yun. So ako nga tama, mali ako doon. So from then on, naintindihan ko na ang priority ko is to please my wife, not the other, sino mang matataas na posisyon, kundi yung asawa ko. Kasi siya yung gusto ko makatabi sa gabi, sa pagtulog ko. Kasi may hirap matulog nang hindi mo kasama yung asawa mo eh. So, yan, magandang lesson sa akin yun. Hindi si Direk, no? Hindi. Makakabi si Direk. Oh my Oo, God. siguro isa rin sa mga challenges, syempre attitude problem yun from my end. Kasi, it was a postpartum thing, honey. Hindi, I just gave birth. Kasi so hindi ako napaka-iksi ng pang-unawa. Actually, wala namang bearing yung inarte ko nun. Pero, hindi kung titingnan ko, kung babalikan ko, parang wala namang saysay. Pero siguro I was going through so much. Tapos, hindi ko ma-express ng maayos yung gusto kong sabihin. So, parang nag-tantrums. Pero, yun nga, minor yun. Siguro, ang masasabi ko na isa sa mga challenge ng buhay namin na I would say, nagpatibay sa amin is standing up for each other kahit na yung palibot ay parang against you. Parang you and me against the world yung dating, no? But in a different context. Kasi meron kaming pinaninindigan, may tinatayuan kami. Pero maaring hindi lahat ng nakapalibot, whether close family o kaya ibang tao, mga outsiders, hindi maget yung mga prinsipyo namin or tinatayuan namin sa buhay. So, I think, isa yon because, syempre kami, nandun pa rin kami sa aming, kumbaga meron din naman kaming consideration sa kapwa, sa ibang tao. So, I think,
isa yun sa mahirap because hindi mo pwedeng ipilit sa iba na maintindihan ka. So yun yung learning din namin na as we travel this long journey of our marriage together, na at the end of the day pala, no, ang tatakbuhan mo at kakampi mo ay yung asawa mo. pa rin. So Totoo huwag yun. ka nang magpa-apekto na, right now, against sa amin si ABCD, kasi ganito, whatever the reason. Basta, ang asawa ko, approve sa kanya, yung tinatayuan ko. Basta kami, nagkakasundo kami sa bahay. Siguro yun nga, ibang anggulo lang nung sinabi niya na ang uuwian mo pa rin naman at makakatabi mo asawa mo. Pero ang importante kasi yung decision ninyo, yung puso ninyo, tsaka yung connecting of our minds na minsan hindi na namin kailangan pag-usapan yung bagay pero alam na namin na dinaanan na natin yan, honey. And we will come out victorious basta magkasama lang tayo. Yun yung Ganda. So, Ang ganda nun. Kumbaga, as one sila talaga. Oo naman. Yun yung magandang sana maging, yung pinapakitang ehemplo. Na parang, okay pa rin. Kayo talaga dapat eh. Kasi yung Tsaka iba, pag, di ba Doc, pag nagkakaroon ng problem, sometimes kayo yung naglalaban. Hindi dapat, it's you two against that problem. Dapat kayo ang magkakampi. Laban dun sa problem. kaya diba? nga, yun. Totoo yun. Dahil kasi nga, sabi ko nga kanina, di ba? Pag may problema, kayo yung dapat solusyon. Hindi pa pwedeng kayo yung pinapalaki niyo yung problema, tapos kayo yung nag-aaway tungkol doon sa problema. Hindi. Kayo yung magkakampi. And I think that's one of the secret sauce kaya napaka-successful nung kanilang pagsasama po. well, I hope, ang naming mag-asawa, na we hope that our children see our marriage as a successful one. Kasi wala kaming masyadong care kung sa tingin ng iba ay successful. Or parang we exemplify the epitome of a perfect marriage. Basta sa tingin ng mga anak namin, of course, sa tingin ng Panginoon, na tama yung path na tinatahak namin, then I think wala naman kaming kailangang patunayan sa kahit sino. Wow. Ganda. Ganda nun. I love it. Napasenti ka dyan, Kamachi, ha? Yung mga Totoo Kamachis natin, biglang parang nagre-reflect eh. Tama ba tong relasyon ko ngayon? Pero ito na, kung ilalarawan niyo po ang inyong love story sa isang line, yung baga parang title ng isang teleserye, ano ito? Kung gagawin mo. Kung, Yung inyong love story. sige, Ano to? All Out of Love. Starring Gerard Pizarro. All out of love. Yun talaga eh. Kasi ako siguro favorite movie natin to pareho. Starring your crush, Mikey Coangco. Forever. forever. Ay, ang ganda. Oo. Kasi dami nagsasabi sa mga posts namin. Ay, grabe, may forever talaga. So nakikita nila, yung kahit nagluloko-loko lang kami ng dance namin, may forever talaga. Kung may kembot-kembot si Gerard, may Nararamdaman forever nila. Nararamdaman. Oo. Ramdam nila yung may... So I think, kung meron man akong pinagpapasalamat sa yung na hanggang ngayon nakikita tayo dito sa iba-ibang platforms, yung meron ka palang nai-inspire, no? Kahit mga millennials, Gen Z, even yung mga classmates ng anak namin, sinasabi, no, your parents are, ewan ko, iba-ibang description, pero yung maging inspiration siguro, achievement na yun. Ayun, forever. That's Ay, my ang answer. ganda nun, Doc, no? Oo. Sana Kasi all ka bibihira na ka lang. na ako magsabi nun ang hashtag ko na lang talaga today ay sana all. Okay? Kaya naman eto na, mas nakikilala natin ngayon ang ating mga special guests. Aba, lalo pa nating kikilalanin yan dito sa ating quick match game. Ayan, magbibigay lang po kami ng mga description and then tuturo nyo lang kung sino to and sino si ganito. Okay, alright. Let's start, Doc! Sino ang mas sweet? Oh.
Yun ang love Paano nyo language. pinapakita? Love language. Love language ko yun na ako yung mag-I love you every day. Pati yung mga anak ko, kulit na kulit sa akin yun. Ako yung magkikiss, ako yung mag-hug. Yun yung love language ko. Ay, Talaga, ano siya ganda. talaga expressive siya dyan. Coming, well, imagine hindi naman siya recipient ng ganun, pero naka-ano siya, no? Ngayon, talagang masabi ko na dehadong-dehado siya. Tama ba? Siya ang dehado? Siya ang dehado. Kasi, hindi ako ganun eh. Hindi Hindi ka masyadong sweet, Hindi ako ganun, Miss pa-sweet. Jan. oo. Ganun ka-demonstrative sa ano. Okay. So, Salty ako, salty. Maalat-alat, ganun. Chichirya ako. Eto. Sino naman kaya ang mas strict sa mga anak? Oh. Naku, parang hirap. Parang may aspect doon sa mga bata na, kunyari, pag pinag-usapan ng fitness, sobrang strict ako doon. Kailangan everyday, meron kayong ginagawa para mapaganda yung katawan niyo, health niyo. Si Jan naman, kasi in-homeschool niya yung mga bata for 10 years eh. So, sa kanya, yung intellect. Yung Kailangan. commitment sa, yung 'di ba, yung Oo, attitude sa learning, yung love for learning, at saka yung attitude sa, sinasabi ko, ang work nyo ngayon, nung estudyante pa, yung panganay ko kasi graduate na. No, bilang students, yan ang work nyo. So you have to excel in that. Otherwise, pag nagtrabaho ka at hindi mo na master ang excellence sa homeschool na ito, sa school ko, mas stricto pa ako sa Ateneo. Walang holiday yun. Paano, anong i-expect sa'yo ng trabaho mo? Ito dito ka. This is where you learn how to be excellent and to be committed to anything that's being served on your plate. Kasi, ano lang yan, it's a privilege. It's really not everyone gets to have an education na magdadala sa kanila sa future nila, sa future work nila, 'di ba? So, siguro doon Yung stricto ako aspetong dun. yun. Oo. Eto, sino naman kaya ang mas romantic? Parang pareho lang. Same. Pareho kami Pareho lang. nakakaisip ng mga ways to romance each other. Wow. to be romantic or to kasi kwento mo yung dates. Ayan! Oo, yung katulad nun, every week kailangan meron kaming date. Kaming dalawa lang. So, before it was like Friday. Kaya lang medyo nag-iiba yung schedule. Pero minimaintain namin na every week, lumalabas talaga kami. Nagde-date talaga kami. Ang purpose is talagang to talk about relationship. Talk about the kids, ganon. Hindi yung kakain na tayo dito, okay na, tapos na, uwi na tayo. Hindi ganong klaseng date. Malalim yung namin doon. Trato namin sa date. And most of our dates, in fact, parang lahat nga ng dates namin, walang evidence, wala kaming selfie, walang ganon. We don't do it for show. It's really for the both of us. Minsan nga pag nagsiskip, kasi nga sobrang minsan napupuyat, ganyan. Yung anak ko pa yung magre-remind na, you're not going out on a date this week. Ganun, parang, Alam na nila. Alam na nila. Oo, schedule, no? So yun, I think it's very, very important no matter where you are in your relationship right now. Kung hindi man kayo nagde-date regularly, doesn't have to be expensive, guys. Pwede nga libre minsan, di ba? True. But you have to do it intentionally. Oo, kasi alam nila yun dahil sinabi ko sa kanila, na in-explain ko sa kanila, na mahal ko kayo mga anak ko. The only way that I can show how much I love you is to love your mom constantly. So, naiintindihan nila yun. Kaya minamahal ko yung mom nila kasi mahal na mahal ko sila. Ganun lang kadali yun. Nalala ko, kasi when you Ganda talk... Ito yan. Natawa ko sa palakpak. Ang ganda kasi Kasi yung, di ba? Ang dami mapupulot sa kanila. Kasi when you talk about psychology, how to love a person, it comes from the father. At kung nakita ng anak na ang tatay niya sobrang mahal ang nanay niya, doon natututong magmahal ang anak.
Totoo. So talagang epitome yata si Jared pagdating sa ganun. Oo nga eh. Hindi po, Parang ako po ay talagang epitome broken eh, po no? ako, broken. I love you, Tay. Anak ka na rin. I love you, Tay By daw. God's grace lang po. Hindi, ang sarap, true, ang that's sarap true. makarinig ng ganitong klaseng story Kasi yun talaga. yung isang perspective about love pagdating sa psych. Yun yung talaga sinasabi. Paano natututong magmahal ang isang anak? Tatay. Tsaka nagiging iba yung harmony ng bahay, sa loob ng bahay. Pag nakikita mo na ikaw, ako bilang anak, pag nakikita mo yung tatay is mahal na mahal, and ang ganda ng treatment sa nanay mo, di ba? Iba talaga yung harmony. And mas nagiging successful talaga yung samahan, di ba, Doc? Yes, totoo yan. Yes na yes. Mag-correct ko lang po kayo. Sinabi nyo, baka ako po yung epitome. Pero, Ayaw mo. ngayon na lang po yan. Marami pong taon na naghirap rin po si Mrs. na kung Ayun. paano ako maging ganito ngayon. Sabi nga niya, like, siguro 10 years from marriage, sabi niya, parang hindi na ikaw yung pinakasalang kong Gerard. So, nagbago rin talaga po ako. And I sought God kung paano maging tunay na husband. Kasi nasa Bible naman lahat eh. I just have to follow and obey. Yun. Kaya nag-i-improve ako constantly. I was helped by the Holy Spirit na kailangan mahalin mo. Parating binubulong sa akin yan, kailangan prioritize mo family mo, like for me. Yung mga ganong bagay. So sumusunod lang ako. O sige, ayaw mong epitome, modelo ka ng... Yes! Di ba model ka naman? Model naman siya. Model Tama. ng mabuting ama. Yun ang perfect word pala naman. Grabe. Do not humble yourself for reasons na alam mo, bibihira. Bibihira na yung talagang sasabihin natin sa henerasyon ngayon para magkaroon ng pagkakataon na makakita ng butihing ama. Di ba? Opo. Role model And talaga. I also want to commend talaga my husband. Publicly, I want to honor him na hindi niya talaga ako binigyan ng sakit ng ulo na yung mga maliliit lang na sakit ng ulo. yung Natatawa siya. Oh, yung corny mo. yung sakit ng ulo na siguro yung ikaka-break ko talaga. Kasi yung sinasabi niya na he was broken before and he didn't know how to love me properly. I think everyone has to go through that. Through that, Diba? yes. Parang yung refining ng pagkatao natin. Pero yung masabi ko na meron ba akong ililista na I got so broken by my husband, that's one thing na I want my children to be proud of pagdating sa daddy nila na never niyang ginawa or naggumawa siya ng isang bagay na that really broke me. And that in itself is, I believe, the biggest blessing na natanggap ko sa marriage na to. Diba? Wow. Buo ako. Kumbaga, yun nga, in sickness and in health, di ba, till death do us part. Kumbaga, I will die a whole person. Wow. Dito sa marriage natin. Ang ganda ng mga ano nila, no? Alam mo, di ba, papalabas to ngayon. Babalikan ko, isusulat ko sa notes talaga yung mga sinasabi ni Miss Jan talaga. Oo. Di ba? Ang dami mong mapupulot talaga sa kanila. And eto na lang, any message sa isa't isa, ano yung, may it be something na hindi nyo pa nasasabi or just a message? Oo. Ang hirap nun eh. At nasabi ko. Or anything you wanna say sa isa't isa? Ay, mukhang matindihan talaga to, Kasi no? pag almost 30 years na kayo, meron pa bang... Kasi para lahat nasabi. Oo, di ba? Ayan. Or any message na lang na gusto nyong sabihin sa Ang isa't message isa. na lang. Ikaw na lang. Ikaw, message Ako mo na? naman ako. Okay. Dear honey. Ang haba pala nito! Siyempre, I have to thank you for being so committed to me, for taking care of me for 28 years. And Wow. naalala ko, sinisermonan ko 2 weeks ago yung panganay namin about dating, about trying to find or trying to look for, or what to look for in a partner. Ang sabi ko lang talaga,
yung daddy mo, pinaghirapan ako. Uy, ang ganda no? Like literally. Naghirap nga siya dahil, nakuha ko. Hindi tuloy nagtuloy ang stardom. Ganda ko Pero sabi ko, pinaghirapan ako ng daddy mo. Literal, umakyat siya ng bundok. Literal to guys. Buso-buso in the 90s. Wow. Para lang malaman niya, pagdating niya doon na wala ako, nakauwi na ako. Imagine that, taping to. Tapos, hanggang ngayon, pinaghihirapan niya yung pag-drive sa akin. Kasi Gerard is the type na, talaga siya, hindi siya mapapakali na hindi siya yung nag-drive sa amin, hindi siya yung kasama ko. And sa earlier part ng aming relationship, nabubwisit pa sila kasi lagi daw kami 1+1, ganyan. Laging Package. bit-bit yung isa, laging dumadalo yung isa. But we are really like that and I'm so proud of him because dahil dun sa commitment niya na yun, walang na-miss out siya, wala rin akong na-miss out sa aming relationship. So, thank you that you are like that and I'm pretty sure sobrang ni-raise mo yung bar, mahihirapan talaga yung anak natin. Wow. Ganda no? I love you, of course. Ano to, teenagers, Na para bang? Diba, may share lang ako before the message na advice rin for couples. Kami, naging practice namin, before kami kakain, magdadasal. So, siguro na marami namang ganon na couple, bago kumain, magdadasal. Pero we don't miss na to kiss each other. Every meal, whether merienda, lunch, every meal. So kapag naka-OMAD once a day lang. Oo nga! Paano pag nag-diet? Diba? Sample daw. So, yun. Magandang magandang advice yun. Ang message ko kay Hani, parang it's a different season sa atin ngayon. Marami na ako nasabi, being the one who will protect you. Marami na akong na I will do this, I will do that, na mga pangako. And so far naman, thank God, nagagawa ko naman yung mga sinasabi ko. Probably ngayon na siguro magpapasalamat naman ako sa iyo ngayon. Kasi, ano ba? Naka-cry ka ba? Hindi. Bakit ka nagka-cry? May utang ba ako sa'yo? Hindi. Oh. Ano masasabi? Pag tumatanda na, di ba, masyadong marami ng fears. Inaasar nga niya ako, andropause na. Ginaganon niya ako. Marami na akong gano'n na minsan nagpapanik at ako. For mga simple reason. And na-identify ni Jan yun. Tapos parang sinishield niya ako sa gano'n. Na para hindi na ako hindi tumaas yung worries ko. Yung masalamat lang ako dahil masyado siyang sensitive about it. Parang nakaka-cry naman ako. Parang nararamdaman ko, hindi ko na-feel yung sinabi ko na I will protect you. Kasi hindi niya ako dinadala doon na matitest ako na on this situation, can you protect me on this? Na niya ako doon, na-shield niya ako na hindi ako makapag-fail na this sa situation na yun. So thank you. Thank you for that. Yun lang. Love you. Grabe, what a beautiful message. Wala sa usapan nating magka-cry. Grabe naman. Alam, iba-iba Magka-cry yung... kasi mahal kami.
Nakakaloka. Alam mo, iba-iba yung emosyon na pinaparamdam sa atin itong ating guest for today. Pinapatawa tayo. Biglang biglang ngayon naiiyak naman tayo. Grabe. Pero, grabe. Thank you for sharing your wonderful love story. And for making us believe na talaga may forever. Na meron at meron pa rin tamang tao na dadating talaga. Lalo na sa mga kamachis natin na nanonood ngayon, nakikinig na parang nawawalan ng pag-asa na ang tagal na nilang or longing sila sa right person dahil lagi silang nakakatsyempo ng maling tao. 'Di ba? Darating talaga at darating yung tamang tao kasi sila yung perfect example Ay, dyan. grabe naman yung perfect. I mean, Ganda. Hindi ang ganda. Very inspiring yung story talaga. Alam mo kasi, ako nakaka-relate ako for reasons na, alam niyo kung nakita, sometimes yung relationship, it's a roller coaster ride. Lalo na pag, kasi yung husband ko, may brain abscess. So, it came to a point na merong time na talagang may memory loss. And then, ang sinabi niya lang sa akin, sana maintindihan mo ako at wag mo akong iwanan. Pero natatakot ako pag mawala ka. So pag yung ganun yung, nung nadinig ko sa yun, sorry, talagang I also become emotional pagdating sa ganyan. Kasi ang hirap, pero kung sinasabi mo through thick and thin, for better, for worse, nakita ko yun eh. Nakita ko yun sa kanila. Kaya talagang sasabihin mo, hindi lang ito about being forever, pero parang it's always and forever. Di ba? Bakit naman naiiyak naman ako sa inyo talaga? Grabe naman. We have to also mention na this is all by God's grace. Yes, that we are that's true, here. that's true. Talagang yun lang talaga yung pinaghuhugutan namin ng kung ano man to, kung ano may tinatayuan namin, kung ano man yung pasensya namin sa bawat isa, kung ano yung love na to, this is because of how good God is. So, siya lang talaga yung source ng aming pagmamahalan. Iba talaga pag si God ang nasa sentro ng isang relasyon. Yun naman talagang kakaiba doon. Guided at talagang masasabi mo na, alam mo yon yung path, ilalagay ka niya sa tamang path and bibigyan ka ng malinaw na kaisipan kung anong dapat gawin. Kasi kumisan sinasabi natin, parang it's not about just being able to provide. Kinakailangan din, pag ang level up ang spirituality mo, magugulat ka. Parang through lahat ng struggles, malalampasan mo yan. Thank you very much. Pero ito, last message na lang sa mga... Hindi, ito sa mga tatay naman na katulad niya na mas mahalin yung mga asawa nila. Lalo na siya. Guys, huwag niyo siyang aawayin, ha? Kinakabahan ako sa mga ganyan ngayon. Ha? Baka ma-viral din tayo. Joke lang. I'm sure you have something to say. Marami. Hindi, ano lang, piliin ko lang yung mas maganda. Siguro makakaintindi siguro yung mga batang 90s, pero yung mga succeeding generation, di nyo na maiintindihan. Pero, lalaki tayo eh. Dapat sanay tayo na nasasaktan tayo. Huwag tayo maging sensitive dahil si Mrs. ganito, dahil ginanito niya, ganito. Whatever it is, kailangan natin lunukin ang pagiging lalaki natin at ipakita natin na tayo ay mabuting asawa at mabuting tatay. Paulit-ulitin lang natin yon. Paniwalaan rin natin yon. Kasi wala namang ibang magbe-benefit nun, kundi ikaw rin. Ikaw rin yung matutuwa kapag nalampasan mo yung gano'n na darating yung panahon kasi yung anak mo tatanda at ang ikukwento, yung mga pagkakamali mo, yung pangit ng mga ginawa mo, mas maganda yung i-foresee mo na darating yung oras na ipagyayabang ka ng anak mo, ipagyayabang ka ng asawa mo. Doon ka mamuhay, doon sa future na yun. Huwag yung sa ngayon na namumroblema ka. At isa pa, pag may problema ka sa pamilya, huwag mo hanapin yung solusyon sa labas ng pamilya. Hanapin mo parati sa loob ng pamilya. Doon mo hanapin ang solusyon. Hindi yan nakukuha
sa barkada, sa inuman, o sa mga pambababae. Nasa loob ng pamilya rin ang solusyon. Kasi yung pamilya mo, hindi yun kaaway mo. Kakampi mo yun. Isipin mo yun parati. So magdasal ka. Thank you very much, Sir Gerard. Alam mo yung mga comments sa comment section, pahingi po ng isang Sir Gerard. Yung iba dyan, oo. Out of stock. Saan po nabibili? Out of stock Out of po. stock. Ay, sorry na mga kamachi. Out of stock na. Matagal pa daw Marami magre-restock. yan. I'm pretty sure meron at meron. And yan. again, Gerard is not a perfect being, but he is really willing to learn. Kaya naging ganyan. Kaya naging committed siya to make our marriage work. So yun, Oh, yun. meron yan. Meron Manalig yan, ka mga lang. kamachi. Tiwala lang. Dasal-dasal. Ano daw pong dasal nyo, Miss Jan? Dasal ko. May format ba? Anong May format yan. Okay, adoration. Oh, ayan na. Ayan, Alam ayan. nyo na. Oh, depende sa dasal, sa format. Pero again, thank you very much once again, Miss John, Sir Gerard, for sharing your wonderful story. And I'm sure marami tayong mga kamachis na na-inspire Ay, at oo, lalong naniniwala sa pag-ibig at may forever sa pag-ibig. Maraming salamat once again! Grabe, ang dami nating napulot ngayong araw na to. And baka meron po kayong gustong batian, pasalamatan, or anything you wanna promote. Go ahead po. Of course, binabati namin yung aming malalaki ng anak. Yes! Rian and Ray. And yung po-promote namin, alam niyo na, kasi siya pa rin napapanood. Hindi pwedeng sabihin dito. Pero, you can also follow my social media on different platforms at Jan Maring. At Gerard Pizanes. Yay! Follow natin, guys. Abangan natin yung mga tips nila about marriage. Di ba nga? Wala nga eh, puro lang kami dance. Sample naman ang pa-dance. Sample ka na lang ng kanta. Ano, Miss John, may utang ka sa Ay, akin yung yung kanta. O sample sige, mong kanta. ano ba yung favorite mo? Yung sige. Now, upang sa lahat ng panahon, bawat pagkakataon, ang ibigin ko ikaw. O, pwede na ako sa vibe. Mr. M! I guess nyo na yan. Oh, uy, bakit di natin siya i-guess sa vibe? OG na yan. I guess nyo na yan. Sinasabi ko sa inyo talaga, i-guess natin si Miss John. Ay, Di ba? Oo. You don't know what you're missing. guys. Abangan ka namin sa vibe, Miss John, ha? O, Joke alam mo lang. na. Mr. M, hello Joke po. lang, pero pwede totohanin, ha? I-guess ka na namin. I-guess natin si Miss John, ha? Sinasabi ko sa Hindi iyo. naman siguro hindi si Mr. M. Nako, thank you very much once again, Miss John and Sir Thank you Gerard. so much. Grabe. Oo. Diba? Oo. Ano ako? Ang ganda ng episode natin ngayon. I'm sure maraming napulot ang mga kamachis natin. And syempre, bago tayo magpaalam, syempre, isa lang ang gusto namin ipaalala, ang matchmate ay hindi nagdedesisyon para sa'yo. Syempre, ang matchmate ay nagkukwento. Kinikwento namin ang mga tao, sitwasyon, or mga moments na talagang nagiging matchmate to happen. And this is your DJ Diva ng Bayan, Anna Ramsey. At syempre, kasama ko rin ang nag-iisang Ducky Duck Camps, ang scientist behind sa sakit ng ulo at kilig, Doc. Baka meron ka gustong i-promote. Go ahead. Ay, okay. Every Tuesday po, 3 of a kind with Attorney Lorna Kapunan and Dr. Love June Banay. Yes! Ako naman, i-follow nyo din, kamachis. Every Sunday, ka-follow sa akin. Grabe ka na. Ilang beses ka na namin pinapatawa dito. Hindi mo ba rin ako pinafollow? Yes, Anna Ramsey po yan. Sa lahat. Ay, ipapollow daw ako ni Miss Jan. Mahusay ka, papalo kita. Nakakaloka si Miss Jan. Nakakaloka. Kasi talaga natin ito sa vibe. Oh. Magkita-kita ulit tayo next Sunday, mga kamachis.
Matchies, 2:30 hanggang 4:30 p.m. po yan. Syempre, sa True TV, True FM, 105.9, True FM, at syempre, Signal Play, Spotify, and sa YouTube. Aba, mag-subscribe ka na rin dyan and present tayo sa Facebook. So, sobrang ka na naman sa pagkaslang, Ana. Facebook, IG, everywhere na TikTok. I-follow nyo na kami. Muli, maraming salamat po. Ito ang inyong programa tuwing Sunday. Ito ang Match Made. See you next week, mga ka-Matchies. I love you so much. Yeah! DJ, patulugin mo. Ayan na, para mapapasayaw sila. Ikaw ay nasaya. Let's go! Pinipigilan pa! Let's go! Let's go! Pagpasok mo pa lang, dalawang gabi. Sa ilalim ng ilaw, ikaw ang sumisigaw. Baba mo'y diretso, walang alinlangan. Sa bawat galaw mo, sa Thank you very much sa Spotlight Creatives. Dito yan located sa 3rd floor, Creekside Square, 74 sa Tomas Morato Avenue, 112 Quezon City. And of course, thank you very much also sa ating Pixel Image for covering this episode. Maraming salamat.